Panibagong araw, panibagong ganap nga sa aking buhay solo journey. Ngayong araw nga, hindi muna tayo maglilinis. Kasi nga bala ko ngayong lumabas. Bala ko kasi mag-grocery. Para naman kapag nakakaramdam ako ng gutom, hindi na ako lalabas. Ako gali ko pa naman kapag nagugutom tas walang kakainin. Magtitiis na lang ng gutom kesa pa lumabas o bumili. Alam ko naman na hindi tama. Lalo na mahirap, lalo na kapag nagkakasakit kapag solo lang. Kaya ayun, mag-i-stack lang naman ako ng konti. Tsaka gusto ko mga gulay sanang i-stack ko dito sa apartment. Kaya lang iniisip ng isip ko, baka mabulok lang agad dito sa apartment. Tsaka wala pa talaga akong time para magparaluto. Kinakapos talaga ako sa oras. Feeling ko 24 hours ako nagtatrabaho. Katapos ko nga mabili yung konting kailangan ko sa grocery at dumiretso na ako sa palengke para sa itlog at bigas. Nagulat ako ngayon sa presyo ngayon ng bigas. From 50 plus, ngayon 40 plus na lang. Siguro kung hindi pa ako pumunta ng palengke, hindi ko malalaman na ganun yung presyo ng bigas. Yung binibili ko kasi sa tindahan nasa 50 plus. Bala ko sanang bumili ng maraming prutas. Kaya lang ubos na yung budget ko para ngayong buwan. Umaabot din kasi ako ng pang-grocery sa bahay. Para naman makabawas-bawas nga sa gastusin ng mga magulang ko. Tapos yung matitira, yun na yung titipirin ko. Pangkonsumo ko para sa 15 days. Pagkatapos ko mailigpit yung pinamili ko, akala ko nga hindi tayo makakapaglinis ngayon. At ayun, hindi rin ako nakatiis ng hindi maglinis. Kasi ang dami ko na naman nakikita ang mga buhok-buhok ko. Araw-araw ko nga kailangan mag-vacuum. Hindi ko naman pwedeng paputulan yung buhok ko o pabawasan. Kasi maglalagas pa rin talaga yan. Kaya ang naisip ng isip kong solusyon, maghahanap tala ako ng shampoo na makakatulong nga sa problema ko. At may bago na naman nga tayong parcel na bubuksan. Ito yung gusto ko, maliit lang na pwede ko nga dalhin kahit saan. Para naman pag naisipan kong lumipat o umuwi na lang ay madadala ko pa rin to. At hindi ko na kailangan pang iwan. Kesa nga bed frame yung bilhin ko, ito nga airbed ang naisipan kong bilhin. Ito nga yung klase na airbed na hindi ko na kailangan pa magmano-mano o magbomba para lang mahanginan. Kasi nga meron na siyang naka-built-in air pump. At ang taray, may pailaw pa. Pwede ko ang dalhin tong airbed na to sa labas kung halimbawa gusto kong mag-camping. At marami pa siyang kasamang previous katulad na lang nung unan. Cord, nozzle, at saka yung pangtapal kung halimbawa nga mabutas. Ito ngayon nagustuhan kong bilhin kasi nga para kapag kailangan ko ng space, papakupusin ko lang to. Titiklupin at saka maitatago. Tapos kapag gagamitin, papalubuhin ko na lang ulit. O diba, gumana naman ang critical thinking ko. Sa bed frame kasi mahihirapan talaga ako doon. Tsaka takaw space siya para sa akin. Lalo na ako, palipat-lipat ng gamit. Gusto ko iba-iba yung design. Kaya yung ibang gamit sa akin hindi tumatagal. Ano ba naman, paiba-iba ng pwesto ng gamit. At kung nakakapagsalita lang sila, siguro nakapagreklamo na agad sila. Minsan, kinokontra ko na lang din yung sarili ko na wag na ngang galawin. Kasi sa totoo lang talagang iuubos ko ang oras ko sa mga bagay na ganun. Lalo pa nung nasa bahay pa ako. Kahit pa sobrang bigat yan, wala yung problema sa